One small step for man, one giant leap for mankind. Every 4 computers now have primary control of critical. Roger, 0G, and I feel fine. So, nagbabalik ang Good Nights Podcast ngayon. Kasama natin si Poch at si Agway. So, Yun. magandang gabi sa inyong lahat. Good night sa mga viewers natin, no? Yun. So, Happy New Year rin. No? Yun na Hindi nga. sinadebate last episode. Pag-usapan natin ngayon, population. Tama? Tama. Pag-usapan natin kung overpopulated ba tayo or underpopulated. Di ba? Yung mga ganun. Bakit ba kala natin na overpopulated tayo? So, yun. Yung mga factors na naka-affect, no? Oh, yung mga factors na naka-affect siguro. ng population. Tapos kung numbers, bigyan natin sila ng numbers. No? Bakit maganda yung overpopulation or hindi ba maganda? O mas nakakatakot na onti tayo? O mas maganda bang onti tayo? So, itakal natin yon yung mga factors rin. Diba? Yung genes, yung religion, tradition, nakaka-affect climate, diba? Kung yung... Bakit ngayon parang late na nagpapakasal at nag-start ng pamilya yung mga tao? Actually, sobrang daming factors no? Pero... Ilang taon ka na, wala ka pang anak, di ba? So natin dito. Bakit kaya sa tingin mo kala natin overpopulated tayo? Pero opposite pala. Kasi ako, before ako nag-research, before yung pinag-usapan natin na ito yung pag-usapan natin, kala ko overpopulated tayo eh. Totoo. Pero hindi ba? Hindi ba tayo overpopulated? Hindi. Kasi may nakita kang hindi natin nakikita? May na-slip ka ba? Hindi pala. So, sabihin mo bakit kala ng tao overpopulated tayo? Kasi di ba parang simula parang ang dami natin eh, di ba? Parang sa mga kunwari, sa resource scarcity, parang yung food, di ba may mga may mga shortage of food, sa energy, lalo na, di ba? Sa energy. Siguro pasok rin yung energy sa last episode natin kasi isipin mo sa future lahat, di ba parang energy. So, mapapaisip ka talaga na may shortage, ganun. Or oil, di ba? Kunyari, oil. Isa rin yun sa resource na parang scarce. Tapos siguro, sa city, di ba? Sa city parang sobrang congested, traffic. Mapapaisip ka talaga na kala mo sobra-sobra overpopulated pala. Pero, sa nakita ko, hindi naman pala. Hindi naman pala. So good. Or bad. Malalaman natin soon. So pag-usapan natin yung global population growth, di ba? Kasi nung dati, so April ito yung na-research ko, April 2023, yung global population natin, nasa mga 7.8 billion na tao tayo. Let's assume na 8 billion na ngayon, no? Siguro 8 billion na ngayon. Pero alam ko 8 billion eh. Yung nakita nila sa study, yung growth rate natin bumabagal. Nag-start siya sa 20th century. Tama ka dun. Di ba? Tapos lalong-lalo na yung sa mga Europe. Kasi nag-vary siya para sa mga regional na area eh. Tama. Katulad sa Europe or at sa kunwari sa America. Sige. Ano meron dun sa Europe at America? Yung growth rate nila sa western country sobrang nagde-decline over the years. Actually. Alam mo ba, nakita ko number na developing countries versus undeveloped developed countries versus developing countries. So, developed countries, sabihin na natin yung mga first world, tapos yung mga developing second, third, ganun. 1/6 ng population, around 1/6 is yung developed countries. So, the rest, developing countries. So, naisip ko, isa ba siya sa factor kung bakit yung mga tao madami sa mga developing countries. Tapos sa mga developed countries, meron ba silang napansin na kailangan na nating parang hindi na sila naiengganyo masyado.
Dahil mas educated sila o anong factor ba yun? Mamaya dive natin. Mamaya dive natin. Pero yun. Maganda nga yan. Kasi mapapaisip ka eh. Kasi sa European countries pati sa Western countries na lang, mas yung growth rate nila nagde-decline. Pero kumpara mo sa Africa or sa Asia, ang taas pa rin ng population growth. Talaga? So eto, bigyan kita ng statistics na nakita ko. So yung population dati sa early 20th century, yung growth rate was about 1.4% per year. Okay. Tapos nag-peak siya sa mid 20th century ng 2.2% per year. Okay. So yung nakasabi doon, yung nakita nila yun, yung parang in-expect nila na in 50 years, dodoble yung population natin. Pero, because they were thinking back then, it will grow exponentially. Parang, kasi yun yung data nila eh. Kasi doon sila nagkakamali. Tuloy-tuloy eh. Kasi yung parents natin, lalandi eh. Di ba? Yeah. Doon sila nagkakamali. Inumpisa ng mga lolo't lola natin. Yung mga lolo't lola sinundan ng magulang natin. Ang lalandi, di ba? Ayun. Parami. 16 years old, 18 years old. Ayun na nga. Buti tayo, kontrolado na. Nasa beer house, di ba? Diba? Tayo ngayon, kontrolado na. Di ba? Mahal na lang. Mahirap di ba? Mahirap video call na lang ngayon. Wala lang virus masyado. Mahirap magkamali eh. Tsaka marami na rin di ba? Sila kasi dati bored eh. Di ba? Ngayon kasi dami mo na pwedeng gawin. Di ka na ito pa, ang isa pa doon is natuto sila sa mistake nila, pinasa nila sa atin. Di ba? Inuulit-ulit nila. Kung ganito, kung ganyan. Yung isa napansin ko. Kasi nakita rin natin yung hardship nila na pinagdaanan nila ng bata sila ng anak. Nakita natin na parang hirap sila. So in a way, may trauma rin siguro na natakot tayong early on mag-start na. Yun lang yung napansin ko. Anyway, so yun nga. Na parang sa data nila, sinabi nila in 50 years, dodoble yung population. Pero nung dumating yung 21st century, nakita nila yung population growth rate nag-decline. So from 2.2% naging 1.05%. 21st century to. Tapos yung ngayong projected nila na by mid-century, yung growth rate natin magdi-decrease simula sa 0.5% na lang. So isipin mo kung galing tayo sa 2.2%, magiging projected natin ngayon 0.5%. Okay, sa mga nakikinig ngayon, yung mga binibigay na numbers ni Poch, pakitandaan kasi magbibigay rin ako numbers mamaya, masashock kayo. Pero sinasabi mo ngayon from 2.2 babagsak ng 0.5, tama? Oo. Yung nag-peak tayo sa mid 20th century, 2.2% per year. So we're on a decline. Tama. Decline tayo. So bakit sa tingin mo nagde-decline? Ayan. Yung mga factors na. Pero mga factors, ito yung isang factor na magandang pwede pag-usapan at mas madali in a way. So, tulad ng sinabi mo, nag-peak siya around 60s, 1962 to 1963, pumalo siya ng 2.2%, which is the record of all-time high annual growth. Exactly 1962 to the year 1963, pumalo siya ng 2.2%. Yun yung sinasabi mo kanina ng mid-90s. So, nung nangyari yun, siguro yung mga tao, in-expect nila, we can't blame them, di ba? O baka dahil sa kanila, kaya bumabagsak na yung population natin kasi gumawa sila ng action. Anyway, nakita nila, delikado to Parang yung growth natin, yung population growth natin, pataas ng pataas at it will grow exponentially. Di ba? Kasi yung 2% this year, kapag nag 2% next year, mas malaki na sa 2% this year. Kaya exponentially yung growth. Kaya tawag nila exponentially. So, natakot sila. So, ang ginawa nila, nagbigay sila ng nag-study sila, naggawa sila ng mga paraan to prevent. So, isa sa pinaka-popular na prevention is, ano bang number one country na with most population? Di ba China? So, gawin ko siyang example. So, yung, gawin ko example si China, ginawa nila is one child policy. Aware ka ba doon? Kala ko sa yun? Di ba sa Japan yun? Or sa China pala yun? China yun, Not sure sa Japan. Pero Singapore ata gumawa rin yun eh. Not very sure. Pero China yung pinakamagandang example.
Kasi sila yung pinakamalaki yung population. So, ang ginawa nila from 1979 up until 2015, around 2015-2016, nag-one child policy sila. So, ibig sabihin, iniengganyo ng government na magkaroon ng one child lang. So, if not, merong mga consequences, pero ayun yung batas nila. Ngayon, bakit nila tinanggal? Bakit 2015 lang? Sabi ko, bakit 2016 lang? May napansin sila sa datos. So, hinayaan lang nila. So, sabi nila, on 2016, baguhin na natin to. We're on a decline. Baka masama sa epekto nito, ganito, ganyan. Ginawa nila two-child policy. From 2016, to 2021, two-child policy na. Bakit hanggang 2021? Kasi 2021, binago ulit nila. Ginawa nila three-child policy. So, ngayon, meron silang three-child policy. 2021, up to now, two-child policy. Alam mo ano napansin nila, kapatid? Ano to medyo interesting Napansin nila na yung population ng lalaki mas lumalaki kaysa sa babae. Kasi I found out na yung mga babae hindi nila gusto, ina-abort nila pag nalalaman nila sa ultrasound na babae. Alam mo bakit? Ina-abort nila, hindi nila gusto yung babae. Kasi, first of all, hindi yun magkikarry ng last name nila. Pangalawa, hindi yun mag-inherit ng mga kayamanan nila. Diba? So, isipin mo kung yung anak mo babae, mapupunta sa lalaki yung mga kayamanan. Parang ganun ata. Tapos third, inisip nila, hindi sila kayang alagaan. Kasi syempre yung babae, may pamilya yan. Sila mag-aalaga ng babies nila. Di ba parang ano yun? Parang, pareho ba yan ng Russia? Kasi di ba sinasabi ng tao pag gusto mo ng babae, punta ka sa Russia, daming babae. Pero dun, maraming babae dun. Dun maraming babae. Dito maraming lalaki sa China yung sinasabi ko. Hindi nga, pero parang ganun ba yun? Pero opposite. Pero alam mo ba bakit mas maraming babae sa Russia? Sa narinig ko at nalaman ko. Ano? May idea ka. Kasi noon yung may mga gera, parang bumaba yung population ng male. Tapos mga natira babae. Parang ganun ata. Sila naman nag-abort na lalaki? Hindi naman, pero yun ang nangyari. Wagsak yung mga population ng lalaki. Pero yun nga, nagets mo yung nangyayari dito. Parang napansin nila na may nagbabago. So, nakikita rin nila yung hindi naman pala kailangan natin kontrolin. So, yun nga yung sinasabi mo na bumabagsak pala yung population natin. No? So, ayun. So, meron pang... So, anong factors? Kasi sinasabi mo yun, ito yung parang specific sa China. So, generally, ano sa tingin mo? Generally, pwede siyang socially, pwede siyang... I don't know, maraming factors. Sinabi ko nga, di ba? Meron tayong genes, merong religion, tradition, sa climate siguro, nakaka-effect. Pero, takil natin mamaya-maya, isa-isa. Mas pwede natin discuss. Siguro bakit sa genes? Sige, bigyan natin ng isang sample sa genes. Tayo, di ba? Kailangan natin mag-adapt. Natural selection. Aware ka dun, di ba? Student ka ng medicine. So, natural selection, siguro pinag-uusapan nyo na kailangan mag-adapt ng tao sa isang lugar. So, sino mas mag-a-adapt, mas mabubuhay. So, part ng pag-increase ng population yun sa mga African, di ba? They can survive in heat kasi yung body nila talagang sweat off sila easily kasi sa build nila, ganito kanya, makapag-hunt sila, mas mahaba yung stamina nila unlike other race. So, mga ganung bagay, nakaka-affect siya sa religion. Di ba may mga religion na iniinganyo yung mga tao, especially noon, back in the days, kasi gusto nila promote yung religion So, sabi nila, umayo kayo at magparami. Di ba? Tapos sa mga Muslim, pwede sila mag-asawa ng sobrang dami. Di ba? Hanggat capable ka at kaya mong sustain yung family mo, pwede kang mag-asawa ng babae. Sa climate, ikaw, baka may alam ka sa climate. May mga kaibigan ako dati sa barko. Mga mga Afrikano. Alam mo ba, best doon? Polygamist sila. So, okay. So, wala, random fact lang. Kasi hindi ko alam, nagulat ako. So, yung mga lalaki doon parang okay lang magkaroon ng maraming asawa. Tapos yung mga asawa nila, nasa isang bahay lang sila. Tapos yung mga asawa, okay lang. Basta kaya, no? Kaya, kahit nga hindi kaya, ginagawa nila Kasi yung nila dun yung society nila parang pa rin Parang makaluma pa rin. Hindi pa rin
Hindi katulad sa Western lalo na. Sobrang mas luma pa yung nila, sistema nila. So, yung mga joke namin nung pagka-theater namin, ilan asawa mo sa sa inyo, ganyan. Sabi nila, 3, 4, 5. Grabe ga. Pero yun, siguro nila. Pero so magandang example yun, ha? Magandang example yun. Pasok ko lang. Pero siguro isa sa factor rin, siguro sa yun kasi parang sa sinabi ko, siguro sa tawag dito, yung women's empowerment, no? Kasi isipin mo, dati parang wala namang ginagawa yung mga babae, di ba? Parang hindi naman walang ginagawa, pero parang limited sila. Limited. Pero kumpara ngayon, mas marami ng opportunity yung mga babae. Tapos marami nang napupunta sa workforce. No? Yeah. Kaya siguro yung result nun, in a way, hindi lang sila, they're not just made to reproduce. So in a way, parang mas marami maganda yung sinasabi mo. Mas marami ng babae na mas marami silang time to do things. May parang may mga career, may mga pwede na silang career na ma-focus on, na hindi na sila parang exactly. Gano'n na lang, di ba? Minsan nga nangyayari, they spend more time with their career than to build family kasi wala na silang masyadong time. Tama? Yun na nga. So parang isa yun sa malaking isa yun sa pinakamalaking factor ngayon na kasi hindi nila parang lalo na yun. Nasa workforce sila, di ba? Tapos yung society natin mas parang lahat nagmamahal. So, malaking factor siguro yun na parang maganda yung sinabi mo kasi wala yan sa mga research pa sa tingin ko. So may decline dahil doon, no? Siguro. Maganda yung shinare mo tapos, na yun. Kasi di ba parang yung maisip mo yung sa kaibigan ko, parang yung sa country nila sa Africa, Cameroon yan. Cameroon yan ito yung sinasabi ko na specific. Yun, parang wala naman, parang yung main job talaga ng mga babae doon, mag-reproduce at maghanap ng asawa para mabigyan ng anak yung mga lalaki. Pero kumpara mo sa Western country or kahit sa Pilipinas lang, di ba? May mga mas marami ng opportunities na pwedeng magawa yung mga babae. Tapos nagiging career-oriented na sila. Hindi na sila masyadong nagiging pressured na maging ganun na lang. Tapos, nagsastem rin yun dahil sa pagmahal na rin siguro ng mga bilihin ngayon, or di ba? Kung yung parang way of life na lang, inflation. mas mahal yung inflation. Di ba? Ang tumataas. So kanina binanggit mo yung social, nabanggit ko na yung government, nabanggit natin yung genes. Ngayon binabanggit mo is inflation. Yung siguro yung economy, cost of living. Kasi kasi yung yun, di ba, parang may trabaho ka Monday to Friday, di ba? Tapos yung asawa mo rin may trabaho Monday to Friday. So iisipin ng tao, paano ka magkakaanak? Sige, example na lang siguro yung parang sinasabi mo. Noong panahon, yung talagang mga siguro lola natin, afford ng isa magtrabaho at yung babae mag-work at home. So si asawa na lalaki, mostly mga noong panahon, they go out, they work, tapos yung asawa nila nasa bahay lang. Maglinis, magluluto. May time sila to make love, and yung asawa nila makakapag-focus sa paggawa ng baby. Pero yung time kasi, katulad sinabi mo, nagbago na, hindi na ganoon eh. Parang ang babae, hindi na sila just to stay at home, to cook, and to, 'di ba? To serve their husband or boyfriend nila or whatsoever. Nagbago na eh. So, nawawalan sila ng time, no? Sa mga ganung bagay. Nakaka-apekto rin talaga. So, yun, maganda. Lalo na siguro yung, meron ring factors rin yung education, di ba? Yan, maganda yan. Mas alam na nila kung ano yung gagawin nila sa body nila. Tapos, with education, syempre, may nalaman nila yung may iba't ibang contraception sila na pwedeng magawa, di ba? Mga abortion, ganun. So, yun nga eh. So, siguro pwede ko ipasok yung education dun sa developing and developed countries na sinabi ko kanina na numbers. Diba sabi ko nga 1/6 is developed. So 85% ng population natin
is developing countries. So baka naka-affect yung education doon na they're not very tayo, ano tayo, di ba? High school tayo. Wala naman tayong ano, di ba? Tawag doon, sex education na subject. Oo, wala. Tinuro siya Tanong ko lang. Ano ka ba? Gusto mo ba magkaroon tayo ng sex education sa Pilipinas? Oo naman. Bakit hindi? Anong grade pag gagalan? Siguro mas mature na yung mga tao, mga around. Kasi pag bata pa, pagtatawa-tawa lang pa eh. Magkakaano pa eh. Tingnan mo yung page 69, no? Late ang putotoy. Prep agad, no? Lipat mo sa 101, tingnan mo, andun si ano. Uy, yung nanay mo nandun sa ano, page ano. Puro mga ganung mga joke. Si Kent nasa page 6. Tingnan mo si Kent. Pero, yun na nga, parang, mas maganda kasi, mas maintindihan ng mga tao yung mga pwede nilang gawin about, may choice sila. Diba? Kasi tayo wala eh. Wala rin talaga tayo. So, parang talaga it's about time na. Siguro meron na ngayon hindi ko alam. Pero, tinakil naman natin, I remember nung first year tayo, around 13 years old, briefly. Ewan ko na alala mo eh. Sa biology. Anong brief tinakil? Brief din natakil natin? Brief, oh. So, tinakil naman natin. Pero, onti lang. So, yun siguro, education plays a part rin, no? 95% ng developing countries, ang laki kumpara sa developed na 15%. Tama ba? 15% lang. So, isang factor yun. So, government na factor rin yan. No? Pwede nilang kontrolin. Meron silang ways and means. Diba? Pwede silang either, meron mga governments ngayon na nagbibigay ng subsidy to build more family. Aware ka ba dun? Ano yan? Ulitin mo nga. May mga government ngayon na nagbibigay ng subsidy to build family kasi their population is dropping. They're doing something about it. Sa kunwari, alam ko sa Alaska eh. Sa Alaska, babayaran nila yung mga tao na mag-live doon. Okay. Parang gano'n yata yung trip nila doon. Sa Singapore, alam ko, mas mura yung HDB flat kapag mag-asawa na, may asawa ka na, parang ganun. So, ini-encourage sila yung mga tao. May mga ganun pala. Tapos meron pang pang pampers, pang gatas, parang business. Pwede kang mag-business. Pwede kang manganak ng mga anak, yayaman ka sa mga ibang bansa kasi talagang ini-encourage nila. Meron namang mga countries na dini-discourage nila, syempre. Diba? So, binabalance out lang ng government. Pero napanood ko sa isang podcast. Yung Nigeria daw magiging parang yung growth rate ng Nigeria sobrang taas. So sila yung magiging pinaka-overpopulated na country like in few years time daw. Nigeria number 1. Si Jordan Peterson yata yung nagsabi nun eh. Ewan ko kung kilala mo yun. Pero yung may diba komedyante yun? Jordan Peterson? Hindi, lagi kang umiiyak yun eh. Lagi kang umiiyak. Opposite pala. Lagi kang umiiyak sa mga podcast. Pero sige, bigyan kita ng numbers na medyo shocking about population. Sige ba? Bye, labas ka ng calculator, bye. Kailangan ka namin dito ngayon. Kailangan ka namin dito. Tayo dyan. Hindi natin kaya mental to eh. Bigyan kita ng numbers na medyo baka shock ka. So, may pa-calculator pa. 12 years ago, Bes. 12,000 years ago. Alam mo ba, ang population natin, 4 million lang. 12,000 years ago lang 4 million lang yung population natin. Anong era yun? 12 years ago, so minus mo yung 2,000 na ngayon, 2,000. 10,000 BC. 10,000 BC. So, Ice Age ba yun? Hindi ko alam, pre. Hindi ako sure. Pero parang ganun. Pero, isipin mo na lang, to put into context, 4 million lang yung population, mas malaki pa yung NCR. Population ng NCR is 13 million. Ibig sabihin, sa Makati lang yun. Quezon City, Makati, Manila, NCR. Ayun, binabanggit ko na. Quezon, Pasay, Makati. So, mas malaki pa yung population dito kaysa sa buong mundo 12,000 years ago. Tapos yung growth rate, nabanggit mo kanina, is 0. Nag-peak siya ng 2.0. Sabi mo, nag-peak siya ng 60s, di ba? Tapos babagsak ng 5.0. Ang growth rate nun is 0.04. Grabe. Oh. Up until
1805, pumalo tayo ng 1 billion. First billion natin, 1805. From 1805, 120 years later, ilan yung nag-buy? 1925. Tama? 1925, pumalo tayo ng 2 billion. Di naman nagka-calculator yan. 1925. Oo, tama. Tama. 1925. After 1925, 35 years agbay. So, 1960. Pakinggan mo yung years yung paglilit ng years So, 1805, 120 years. Tapos 1925, 35 years. So, 1960, 3 billion na. After ng 1960, doon na nag-peak, di ba? Na 2 something yung growth, 2.2 yung growth, annual growth. Ito yung number, pinakamataas all throughout history. After 14 years, 4 billion na. Tapos, 13 years, 5 billion. 12 years, 6 billion. 12 years ulit, 7. 12 years, 8 billion. Ngayon. So, ang next natin na 14 years, ang mangyayari, 14 years na is another 1 billion. So, dito na nagkaroon ng parabolic na na-reach na yung peak, pababa na tayo. We are on the decline. Uy, parang stocks pala yan. Yan na, kapatid. So, parabolic kung may X and Y axis, di ba? Pa-U na pabaliktad. So, na-reach na natin yung peak. Ngayon, pabaliktad na tayo. So, after 14 years daw, best, bago ulit maging 1 billion. Galing tayo sa 12. Tapos, after 21 years ulit, for another billion. Tapos, pinanganak si Genghis Khan, pinatay niya lahat. Ayun ba yun? Ayun ba yung istorya mo? So, ang sinasabi ko dito is, ayan na nga. So, ang overpopulation is over. Baka ngayon, mangyari naman, mag-underpopulate tayo, di ba? So, ayun din. Kung titignan mo talaga, grabe, no? Yun na nga sabi nga, napanood mo ba yung podcast ni Elon Musk? Sinasabi niya na underpopulated tayo. Parang narinig ko yun. Tapos, pero hindi ko pa napanood. Tapos sinabi niya na parang hindi na lang natin mapapansin. Pero parang sobrang bilis daw na mangyayari na ganun. Kasi sinabi niya na one time na lang makikita mo parang ang dami-daming matatanda pero walang mga bata. Nangyayari sa mga first world countries na ngayon na nangyayari yun. Nakakatakot. Mas nakakatakot yun actually kasi mas mahirap mabuhay pag underpopulated. Well, hindi ko naman pwede sabihin yun. Kung overpopulated, mahirap rin naman. Pero mas nakakatakot yun. Kasi mas onti yung tao eh. Pero parang parang sa mga urban cities parang mas maonti yung mga family kumpara sa mga rural na area. Pero pansin mo ba? 'Di ba kunwari? Actually, siguro nabanggit mo na rin na wala sila masyadong magawa. Nagparami na lang siguro. Siguro dahil ganun bored sila. Pero ang weird kasi parang actually, nag-make sense naman kasi pagka nasa city ka, ang busy. No? Trabaho. Stressful siguro. Kasi syempre, part 3 ng mag-produce ng baby is stress. Alam naman natin yan, di ba? Hormones natin, pag imbalance, mahirap. Pero yun nga, no? Pero yun nga, maganda talaga malaman natin na yung growth rate talaga natin nagdi-decline talaga. Kaya sa mga viewers natin, magparami na kayo. Ayun, sige, itakil natin to. Nandito na tayo eh. Bakit kaya ngayon, mas late na nagkakanak yung mga tao compared sa magulang natin, nabanggit mo kanina, at sa mga lola at lola natin? Nagpapakasal o ano? Papakasal. Kahit papakasal. Nagkakapamilya, nagkakaanak. Papakasal? Oo. Like, anong factors tayo mo? Sa akin kasi, sa akin personally na lang, stability. Ganda kasi yan. parang kailangan mong parang hindi ngayon kasi parang hindi basta-basta hindi ka basta-bastang magkakamali. Kasi pagka nagkamali ka sobrang hirap kasi isipin mo ang hirap ang mahal-mahal na mag-rent. Tapos naglagi ka na sa work. Tapos syempre pagka gumawa ka ng family or magpapakasal ka, kailangan mong extra kayod. Oo, 'di ba? Tsaka kailangan mo mag-provide, 'di ba? Kailangan mo mag-provide. Ako hindi ko kaya mag-provide sa sarili ko eh. Yung example mo ngayon is one of the major reasons kung bakit babagsak na yung population natin. No? Diba? Kasi hindi lang ikaw nakakaramdam yan eh.
Marami sa atin nakakaramdam niyan. Kasi ang Ewan ko, bes, kung mahal lahat no? Ewan ko, bes, kung naalala mo yung bata pa tayo. Nag-uusap tayo. Parang third year, second year. Alam ko, naalala mo pa eh. Nagtanungan tayo kung ilang taon ka magkakaanak, ilang taon ka pamilya. Naalala mo pa yung sagot ko. Naalala mo yung sagot mo eh. Sabi mo, never kay. Hindi naman never, pero sabi ko, Sabi mo matanda na never, ako. ayaw mo. 40s ganun, baka 30s o 40s. Pero parang ganun. Parang kasi tanong mo never, parang gumano ka sa akin, tapos sabi mo, sure ka, ganito, ganyan. Siguro mga 30s, 40s, mga matanda na. Exact. Naalala ko yung sinabi mo eh. Sabay Alam ko exact number. natin sabihin. Baka mali, nakakaya. Sige. 1, 2, 3. 23 sabi mo. 23. Gulat na gulat ako nun. Kasi, bata pa tayo nun eh. Take note ha. Ilan taon ba tayo? 14 lang tayo nun, second year. So, parang, di ba yung isip natin nun? Second year ba? 14? Seryoso ka ba? So, isipin mo ha, sa ganong edad, nakala natin 23, ganito, ganyan. Tapos ngayon, ilang taon na tayo, ikaw wala ka pa anak, diba? Oo. Parang, 26. kasi pag ganong edad ka, akala mo sobrang tanda na ng 23. 26. Tapos dumating yung 23. Ay, hindi pa pala, na. bata pa pala. Pero yun, nagpas ka na ng 3 taon. Ano ka na? Wala, hindi. Wala, pero siguro, Contract ako. Contract ako, tol. May theory ako dyan. Feeling ko kasi dati, sa alam ko, sa utak ko, yung buhay hindi ganun kahirap. So medyo naive ka nga. Kaya feeling ko, 23. Medyo naive ka nga noon. Parang rock na kasi parang ano naman eh, di ba? Parang wala naman. Actually, parang wala kasi akong alam. Pero siguro kasi ako. Dumating yung time na yun, parang nalaman ko na, dami palang pwedeng kailangan. Siguro ako, kaya gano'n na yung sinabi ko, tanda na, gano'n. Siguro yung example ko yung sister ko. Diba? Alam mo naman, diba? Sobrang aga niya nagkaanak. 16 years old nagkaanak yung sister ko. 16 siya nagkaanak, so sobrang aga. So parang, alam ko, in a way, before 18. Naka-apekto rin sa akin yun na nakita ko yung hirap ng buhay kapag may anak. So, nakita ko yung pinagdaanan niya, parang mahirap talaga. So, in a way, nakita ko rin na nawala na yung buhay niya after nagkaanak siya. Hindi naman kailangan mawala buhay mo pa nagkaanak ka. Hindi lang naman. Pero kasi sobrang bata niya kasi noon. Sobrang maraming mababago. Like, sobrang aga para magbago. So, hindi normal yung edad niya para magkaanak. Hindi naman masama magkaanak, obviously. Pero yung time na yun. Pero low-key, may pros and cons yun, ah. Kasi pag isipin mo kung cons, diba? Parang, ayun na, diba? Mahal. Mas maraming responsibility. Pero yung pros, parang napansin ko sa mga kaibigan ko, hindi naman lahat, pero as a tao, nagbabago talaga eh. Parang yung nagbibigay ng parang bagong meaning sa buhay. Parang weird pakinggan, pero totoo. Parang I agree. Parang bigyan ito magandang example, Bes. Nagiging mas okay sila na tao. Kilala nating dalawa. Parang mas nagiging responsable sila, tapos iba yung drive nila. So, may pros. Meron ako magandang example. Pero bahala na sila. Mas con ako. Yung friend natin na bagong kinasal ngayon. Kilala mo? Si ano ba to? Mr. Jerome ba to? Si Lascano. Si Jerome. Nagkwentuhan kami. Tapos, mag-uusap kami na nababanggit niya sa akin na simula nagkaanak siya, nagbago lahat. Pero sa kanya, in a good way. Ay, wait lang ano pala? Congrats pala. Lascano. Sorry, di ako makapunta. So, nga pala, congrats. So, andun ako sa kasal. So, doon si Agbay. Doon kami dalawa wala. Si Pochi. Pero, kinasal siya nga. Tapos, yung nagkaanak daw siya, nagbago lahat. Kasi much responsible na daw siya. Especially sa pera. Tapos, kontrolado na daw siya. Mas disiplinado na daw siya. Masaya daw kasi pag uwi siya, andun yung bata. Diba? Pero ang laki daw ng pagbabago niya. Diba? Sobrang laki daw ng pagbabago niya. Binago daw yung buhay niya. Pero in a good way. So, ayun like, may pros and cons. Totoo diba? Yung sinasabi ko, diba? Sabi sa'yo eh. Naniniwala ko. Pero yung example ko lang naman kasi, masyadong maaga. Diba? Masyadong maaga lang yun. Kaya nakapekto. So, isang factor pa, kung bakit ko sinabi ko, kasi tatay ko medyo matured na, diba? Ako naman, late ako naman na... Ilan taon ba siya? Nagkaanak? 56? 41? 41. So, napansin ko naman, sa tatay ko naman, maayos siya na tatay kasi may matured na siya. Nakita ko siya kung paano siya tatay dun sa kapatid kong mas bata. May buhok na ba may buhok pa siya nun? Wala nang pag-asa yun. May buhok pa siya nun, oh. May buhok pa siya.
Tunap yun dito. Alin tulap? Medyo panot. Pero, parang sinabi niya sa akin nung sa kuya ko daw, hindi daw siya ganun kasi immature pa daw siya. Ganito, ganyan. Hindi naman sinabi swerte, pero na-realize ko na swerte ko na hindi ko nakuha yung version na ganun ka, no? Sabi ko sa kanya. Kasi medyo matanda na siya. So, inisip ko, baka mas okay kung mas matured na ako bago magkapamilya, para maayos ako. Parang ngayon nga. Pero, maganda example sila si Jerome, di ba? Siya naman, bakit siya naman ilang taon pa lang nagbago agad? So, wala naman sa edad siguro. Pero yun lang naman kasi personal. Parang nakakatakot pagka ikaw yung first child ng bagong parents. Kasi parang experiment ka. Parang parang hindi ba nila alam na. Di ba parang experiment pa. Hindi ibig ko sabihin. Gets ko sila sabi mo eh. Ibig ko sabihin parang syempre wala silang alam kung anong gagawin. Di ba? Yung pampers mo nilagay sa ulo, no? Di ba? Yung mga ganun. Bawal pala ialog yung baby. Bawal pala pagka makulit. Bawal pala bagsak. Bawal pala yung mga ganun. Malas nga yung mga panganay, kaya pala lahat masungit, no? Oo, kaya pala ganoon, ate ko. Pero kaya pala lahat ng panganay masungit kasi pangit yung uwa nila, no? Kaya panganay ka ba? Panganay ka ba? Wait. Hindi. Diba? Kaya pala. Ngayon ko lang naisip yun. Kaya wala masasama yung mga no? Pero mapapansinin mo, yung mga panganay, mas sila, mas independent sila. Napapansin ko. Tapos yung bunso, mas sila, mas confident sila. Napapansin ko. Ewan ko kasi feeling ko yung theory ko dun is yung panganay. Kailangan nilang independent, alagaan nila yung mga kapatid nila. Tapos kailangan nila, malaki na sila, kuya ako, ate ako, kailangan ko ng ganito. Tapos yung bunso naman, they get all the attention. Mas nakukuha nila yung attention lagi. Kaya mas confident sila. Mas maraming pumapansin, ganito, ganyan. Diba? Ewan ko yun ang napansin ko. Pero lagi ko na napapansin. Ang tawag dito? Nawala tuloy sa sabihin ko. Ingay mo kasi Pero sige. Kailangan mo na ng supplement sa utak, tol. Medyo nag-degenerate na yung utak mo eh. Magkala ka na. Pabagal na pag-iisip mo. Kaya nga eh. Ay, pero ayun, nakuha ko na. Pero siguro kaya, isa sa factor siguro, kaya malaki yung, di ba, napag-usapan natin kanina, sa Western countries, sila, de-decline. Tapos sa Asian countries, kunwari, or sa Pilipinas na lang, mas rapid pa rin yung growth. Kasi feeling ko, just sa atin kasi diba parang extended family yung mga household. Ibig sabihin, mas parang one or more families nakatira sa isang bahay. Oo. Culture natin. Oo. So, mas madali magkaanak kasi hindi mo na kailangan mag-babysitter. Parang hindi mo na kailangan mag-babysitter or di mo na kailangan mag-daycare. Daycare parang magkano ba yung daycare? 200-300. Kasi yung mga lola at lola nasa bahay, mga tito at diba? ate, Isipin mo dito parang alagaan. Every week parang siguro $300 siguro. Pero inisip ko kasi para magka-baby pag maraming tao sa bahay, nagulat ako kasi mas mahirap ka gumawa ng baby pag maraming tao sa kakako. Andun si tito, andun si lola, si ate nandun. Ba't ate mo? Kapit-bahay mo nanonood. Ay, mahusay. Matinik yung bayaw ko. Niyaya ng overnight. Napayagan. Nadali. Ayun. Kaya nagkaanak kayo, ingatan nyo yung mga overnight. One mistake. Pero di ko sabing mistake kasi yung pamangkin ko naman. Okay naman. Si Nia. Diba? Tsaka mas maganda na rin yun siguro yun si Nia. Pero ayun nga. Mas malaki ba sa'yo? Mas malaki na sa'yo. Yun lang. Pero yun nga, parang is dahil sa culture natin. Kaya siguro hindi masyadong napapansin. Hindi masyadong napapansin dyan na overpopulated. Kasi nga yung growth rate na dyan pa rin. Yung density, population densities in the world is 62 per square kilometers. So, kada square kilometer, 62 yung tao nandun sa location na yun. Sa Philippines ata, if I'm not mistaken, 390 per square kilometer. 390 or 350. Parang times 6 yun ah. So, average is 62.
in the world sa per square kilometer. Pero syempre kinonsider na lang nila yung mga livable na land. Hindi nila kinonsider yung tubig, ganyan. So, yun, maganda rin. Nakita kong statistics na yun. So, isipin mo, sa average sa world is 62, sa Pilipinas is around 390. So, ang laki So much dense tayo here. So, kada kilometer square, merong mga 390 na tao dun sa area na yun. So, ayun. So, bakit pa kaya late nagpapakasal ang mga tao? Pero parang kayo na yung lahat no? Yung Yun. Economics, pera, lalong-lalo na pera. Takot, trauma. Ayun, social media siguro, nakaka-apekto rin. Nagmahal na bang Sogo, Bes? Alam mo yung mga Hindi pa ako nakakapag-try doon, ever. Hindi pa ako nakakaapak doon. Ha? Ito pupunta doon. Ano ba yung isa? Yung kulay green pati red? Ano ba yun? Eurotel? Sa school natin. Malapit sa school natin. Nagmahal na ba yung mga nakapag-gano ka na ba, Bay? Nakapag-gano ka na ba? Hindi pa. Ayoko dun, so ayoko dun. Saan ba maganda ba? Alam. Saan ba wala. Staycation rin yung madalas. Yes, sir. Staycation. May class talaga itong kaibigan natin. Klase talaga to, no? Klase ka talaga. Pero ikaw, Bes, prefer mo bang big family or small family? Ay, hindi. Ganito na lang. Dati, sinabi mo, gusto mong mga 40 years old or around that time. Ngayon, nag-ibago na ba? Parang dati kasi parang sinabi mo 'di ba, absolute ako noon. Yung pananaw ko is absolute na, hindi sure ako. Siguro ngayon masasabi ko na lang napapaisip ako. Hindi ko masasabing nagbago na talaga na Pero late pa rin. Pero baka hindi na 40 na late. Gets mo? Pero late pa rin for sure. Kasi dati absolute ako na hindi. Gusto ko ganito talaga. Tsaka parang ayoko nga eh. Sinasabi ko ayoko nga, di ba? Kahit noon, parang sinasabi ko ayoko, tapos sinabi ko late. Pero ngayon, pwede, pero in the right condition. Pero at the right time. lalong-lalo na, may timer ka na. Ayun nga, pero ang point dito is, ikaw nga, di ba? Wala ka na sa truck. At least ako nasa truck pa. Like, matagal pa naman, wala nang problema. Wala naman akong rush. Hindi ka pa naman matanda, Bes. Saka hindi, sa sinabi mo nga, sobrang hirap isipin sa sitwasyon ngayon. Parang ako rin, sa isip ko, hindi ko rin kaya provide sa sarili ko. Diba? Literal. Paano ako magdadala ng isa pang creature sa mundo na ito? Kasi isipin mo dati, parang... Hindi ko kaya isipin yun. Isipin mo dati, maghuhukay ka lang, tapos lupa mo na yun. No? Doon ka na mag-anak. Tapos... Pero yung maganda yung tinanong mo yung big or small. Mapapaisip ka rin eh. Benta mo lang yung kabayo mo, palit bahay. Ngayon, wala. Pero sige, ikaw, ba? Gusto mo ba big family or small family? Pag sinabing big, siguro 4 kids, siguro? Sorry. Ang pagka meron bang 3 kids, big family ba yun? Siguro na natin yun, average family natin yun. Sige. Gawin na natin 4 and above yung big, tapos 1 to 2 yung normal. Small. Siguro, hindi ko mabigay exact numbers, pero siguro... Hindi. Kung sabihin natin, lahat parang stable ka, ganun. Pwede rin pala no kids. Yung option, no? Alam niyo yung merong isang abbreviation na DINK. DINK? DINK. DINK. Delinquent? DINK. Ay, ano ibig sabihin nun? Dual income, no kids. Ang tumatalino ka na. Grabe. Sa generation. So, ginagawa ng mga DINK, nagtatravel na lang sila. Talagang wala siya. Ini-enjoy nila yung buhay. Actually, okay yun. Ako, G ako dun. Ano yun? Hindi ko masyado marinig sa iba eh. Pwede explain mo. Ayun lang, parang... Dual income, no kids. Dual income. Dalawa sila nagtatrabaho pero wala silang anak. Kaya so yung pera nila nasa kanila lang. Pero parang ang boring nun, no? Depende kung anong klaseng tao. Kasi ikaw tingin ko gusto mo talaga eh.
Usually, diba dito sa Pilipinas, puro pet lovers na. Yun Mga yung baby nila. Pet lovers, nila. no? Yun Pusa, ang lalo. After 7 years, patay na yung anak mo. Pusa eh. Tapos bago naman, di ba? Bagong anak naman. pero yun ang ano. May mga ganun na no? Pero ikaw nga, big or small? Sino ba? Si Magbay? Ikaw muna, sige. Magbay na lang. Ako? Actually, lately, di ba sabi ko nga ayoko? So most likely, lean ako dun sa onte at wala. Onte o maliit. Pero yung idea ng big yung family, parang ang saya no? Parang pag may mga gathering. Tapos pag tatanda na. Pero pag maliliit pa, parang ang sakit sa ulo. Kaya hindi mo talaga mapasagot kung big or small eh. Yun yung sagot ko. Parang nako-consider ko na rin. Unlike before. Ikaw, big ka, no? Kasi big yung family mo. Kung ang idea, siguro, gusto ko siguro 2 or 3. Ganun. Pero di ko pa na-imagine mo yan, Kabish. Pero di ko pa ma-imagine. Hindi, pero wala pa. Tagal pa. Pero pag naisip ko, parang wala, na sa iisip ko, nagugulat, parang gano'n. Pero sa ideal age siguro, dati, kala ko 23. Ngayon siguro, recorded na to. Siguro mga 30 pataas siguro. Di ba, lapit na yun, ha? Hindi, actually. 27 na tayo this year. Actually, na lang. Pero, ikaw, Agbay. Curious ako, Agbay. Oo. Ako din, small lang gusto ko eh. Hindi ka trip malaki talaga eh. Gusto mo mang-dink? Bakit? Gusto mo ng-dink? Pwede rin. Dual income dyan. Tapos kabil lang kayo. Di ba? Panalo rin. Depende naman sa lifestyle yung dalawa eh. Pero yun nga. Pero yun, papag-usapan pa yun. Pero parang matagal pa yun. Shoutout na lang kay Leia. Yun. My most beautiful girlfriend. Oy. Yun. Kung nag-away kayo, tol. Diba? Pero ano bang effects ng meron ka pa bang sasabihin sa topic na yan? Wala na siguro. So, ano kaya mga effects ng underpopulation sa tingin mo? Kasi parang leading towards tayo eh. Effects? Oo. Or ano effects or ano sa tingin mo yung magiging pro or con nun kung mangyari man yun? Siyempre, magkakaroon ng instability. Instability, tama ba? Instability. So, magkakaroon ng instability yung society natin. Bakit ka tumatawa? Hindi ako tumatawa. Magkakaroon ng problema sa mga trabaho. Obviously. Siyempre, ito isang example. Not enough workers, no? Parang mas onti yung workers, no? Oo, pero ito magandang example eh. May mga nangyayari na ngayon yung problem sa agriculture, di ba? Siyempre, hindi naman pipiliin ng tao mag-work ng agriculture kung maliit yung income. Pipiliin nila yung mga trabaho na malaki yung income. So, paano pag lahat nag-office na lang? Wala na nagsaka, anong kakain natin? Di ba? So, pag nagka-underpopulation. Pero, pwedeng gawa ng paraan ng gobyerno yun. Siyempre, laging pwedeng nilang big subsidize o ganun. Pero yun nga, magkakaroon ng problema. Unbalanced sa society, which is mag-lead ng mga problems na, yun nga, isa, yung trabaho. Ano pa bang pwedeng mangyari? May naiisip ka pa ba? Yun yung unang naisip ko eh. Na magkakaroon. Siyempre, pag nawala ng mga trabaho, tataas yung mga bilihin. Ayun yung naisip ko. Onti yung supply, tataas yung demand. Magkataas yung inflation. Totoo. Economic slowdown, no? Parang mas babagal yung economy natin. So, yun nga, siguro, wala siguro masyadong worker. Tapos, siguro, yun, yung marami sigurong city na babaksak. I mean, hindi mababaksak, pero parang magdi-decline. Di ba? Parang, dito nga maraming mga ganun, lalo na sa ibang states na hindi naman talaga, yung mga states talaga na hindi naman masyadong parang country. Di ba? Maraming mga cities na parang ina-abandon na, lalo na sa Detroit. Right. Pero yun nga, sige, sorry. Sige,
Pero Sa overpopulation naman siguro, parang hirap rin. nahirap rin kasi Oo. parang opposite naman. Kung yung sa underpopulation naman na parang nagde-decay na yung mga city, ito naman overpopulated. Sobra naman yung supply. Katulad nung California, di ba? Kaya ko kung naririnig mo yun, pero parang yung bubble nila parang puputok na, kaya yung mga maraming tao, di ba sila Elon Musk, sila Joe Rogan, yung mga ganun, yung mga malalaking tao, na lumilipat na sila lahat sa Texas. Dito mapapansin mo, kasi dito bes yung mga plate number na, yung mga plates namin sa sasakyan, meron siyang state. Oo. Parang specific siya sa, parang yung mga state namin iba-iba, di ba? Sa Texas, iba yung itsura. Sa California, iba yung itsura. Pagka nag-drive ka dito, papansin mo daming California na plates. Okay. Naglilipatan na sila dyan. Kasi Mura rin yung land dyan, eh, no? Naglilipatan na sila kasi, ayun nga, lahat. May question ako. Ano? May nakita akong article na yung Texas gusto na ulit maging independent. Like out of America. Totoo ba yun? Wala naman ako naririnig. Parang may nakikita akong online na gano'n na gusto na nila ulit maging independent, maging part ng Amerika, ganito, ganyan. Baka, pero parang may mga ganung movement. Malayo mangyari yun. Ang mga Texans kung kasi, hindi mo alam, yung sabihin, hindi naman. Culture kasi dito, bes, mga Texans kasi sobrang proud eh. Kasi actually, ito pa, meron silang sariling, parang, kunyari sa school, parang Panatang Makabayan, may sarili silang ganun, na lagi dapat ginagawa sa school. Parang bukod pa yung sa bansa nila. Nag-school naman ako dito, parang wala naman. Wala. Parang ganun yung recite nila, dalawa-dalawa. Kasi nga, yung mga recite nila sa Texas, recite nila sa Amerika. Parang may nakita akong ganun. Sobrang proud nga sila. Sobrang proud yung tao dito. Kasi alam mo ba yung Texas dating Mexico? So, kaya nga, independent sila noon, no? Independent sila noon. So yung mga tao dito, parang nilaban nila yun. Tapos nakuha nila ulit yung land. Tapos yung mga tao, parang, ayun, dahil dun, parang sobrang proud na yung mga Texan. Nanalo sila. Kaya siguro may mga ganyang article. Pero ewan ko. Pero yun nga. Sa overpopulation yun, parang lahat nag-inflate yung prices. Tapos nawawalan ka ng resources. Isipin mo bahay dun, bes. Parang 300K. Isipin mo 300K, parang napakaliit na bahay na makukuha mo dun. Tapos compare mo dito, siguro makakakuha ka ng 3 mansion na. Parang hindi mo mansion, parang 3 bedroom na bahay, siguro 3,000 na 3,000, yun na 300K. Meron ka ng 3 dito bedroom. Hindi na rin eh. Hindi na rin kaya ng 300K dito mansion, tol. Dati mansion na yun eh. Dito mas mura kasi nga hindi masyadong populated tulad sa Cali. Kaya daming mga tao na lumilipat dito. Lalo na sa Pero yun nga, no? Hindi mo alam kung saan ka papesto. Oo, nawawalan na sila. Population, grabe. Kasi, di ba, yung traffic sa city. Tapos, meron silang mga sariling tax dun, bes eh. Parang kada bili mo may tax pa. Yung tax mo may tax pa. Sobrang taas nila mag-tax. So, parang kakaiba nga. So, ayun. Sa mga viewers natin, ayun lang naman, na-discuss na namin yung bigyan namin kayo numbers. Na-discuss natin yung problems noon at arising problems ngayon. Di ba? Mga factors na nakaka-affect dito, like yung geographic location, yung genes, yung religion, government, di ba? Yung flex ng inflation. So, ayun, kayo na siguro, isipin nyo na lang kung anong mas gusto nyo or anong pwedeng gawin at kailangan gawin. Oo nga pala, tsaka sa mga, kung may nanonood pa man at mga nanonood sa amin, please, mag-suggest kayo ng mga topics. Yan. I-honor namin yan. We appreciate, bigay kayo ng critic sa amin kung anong kailangan improve. Appreciate namin yan. Diba? Lalo na sa topics, makakatulong yun. Lalo na kung interesting talaga, no? Mga bagay na, pwede namin pag-usapan yan para sa inyo. So, yun na nga. So, sa mga nanonood dyan, sana
like nyo yung video namin or subscribe kayo para mapanood nyo yung next videos namin. Tsaka yun. May shoutout ka ba? Sabi ni Sherwin, bigay kayo ng topics or drop kayo sa comment section kung may gusto kayong pag-usapan namin. So, Kung ayaw yung mag-drop ng comment section, mas maganda kasi may interaction sa page namin. Pero, chat kayo, PM. Okay rin yun. so yun na lang. Thank So, you. shoutout? Wala ka shoutout? Goods Wala. ka na? Goods na ako. Okay. So, thank you, lad. And Pusin mo na. good night. Thank you, guys. Every 4 computers now have primary control of critical. Roger, 0G, and I feel fine. Bring it on in. 2, 3. It's one small step for man, one giant leap for mankind.